Kabanata 731. Ang Great Yan sect na iyon ay medyo mas malakas kaysa sa ating The Boundless Academy kung pag-uusapan ang pundasyon at lakas. Sumagot si Vermeray ng may seryosong mukha. Talaga. Humph. Kahit na ang Great Yan sect ay isa sa 5 dakilang akademya, mayroon itong malabong bakas na nakahihigit sa iba pang 4 na dakilang akademya. Kasabay ng mga boses ng grupo, mabilis na sumulong ang 6 na pakpak na Skywind Beast. Gayunpaman, 10 minuto lamang ang itinagal nito. Bigla, isang tumataas na aura ang biglang lumabas ng walang pakundangan. Sa isang iglap, sunod-sunod na lumitaw ang mga figure. Ang grupong ito ng mga tao ay hindi naiiba sa mga disipulo ng The Boundless Academy. Nakasakay din sila sa mga lumilipad na ibon, ngunit nakasakay din sila sa mababangas na nilalang. Ang mga nilalang na ito ay may mga sinaunang marka sa buong katawan, na para bang sila ang pinakadalisay na sinaunang mga totem. Ang mga totem ay parang apoy, na parang maaari silang masunog anumang oras. Ang kanilang mga ulo ay parang mga leon, na may malalaking nagliliyab na pulang pakpak sa kanilang mga likod. Mukha silang isang baliw na leon na may mga pakpak, lumilipad sa kawalan. Ang kanilang mga katawan, na mahigit 10 metro ang haba, ay mukhang partikular na nakakagulat at kakilakilabot. Ito talaga ang Firewing Lion. Halos lahat ng mga disipulo ng The Boundless Academy ay nagbago ang kanilang mga mukha nang makita nila ang higanteng nilalang. Sa kanila, mahigit 12 Firewing Lions ang lumilipad. Ikinakampay nila ang kanilang malalaking pakpak, dala ang isang nakapapasong mainit na aura. Bagamat ang Firewing Lion ay hindi isang uri ng mabangis na halimaw, ito ay mas malakas kaysa sa Six-Winged Skywind Beast. Sinasabing ang Firewing Lion ay may lahi ng isang uri ng banal na halimaw na apoy. Kaya naman, kaya nitong lunukan ang apoy, na lubhang kakilakilabot. Sa sandaling ito, ang mga aura ng mahigit 12 Firewing Lions ay patuloy na lumalabas, na walang pakundangang pumupukaw sa nakapalibot na Six-Winged Skywind Beasts. Ang makapangyarihang aura, na may ganap na pagsupil, ay nagpang-inag sa nakapalibot na Six-Winged Skywind Beasts. Ang mapang-akit na posturang ito ay natural na may kinalaman sa taong nakasakay sa Firewing Lion. Sa ibabaw ng Firewing Lion na ito, ilang mga batang disipulo na nakasuot ng damit pandigma ang patuloy na nanunuya. Maliwanag, ang mga taong ito ay mga disipulo ng Great Yan sect. Isang malamig na sun goat ang pinakawalan ng elder ng Beast Peak na si Eric Chavez. Habang umaalingaw-ngaw ang sun goat, isang malakas na aura ang sumabog. Ito ay lubhang makapangyarihan at walang batas. Sa ilalim ng marahas na pagbabago-bago, ang dating arrogant na Firewinged Lion ay biglang nanginag, at ang dating arrogant nito ay agad na nawasak. Maging ang mga ekspresyon ng mga disipulong nakaupo sa Firewinged Lion ay biglang nagbago. Ang atake ng isang eksperto sa antas ng elder ay natural na hindi kayang tiisin ng isang ordinaryong disipulo. Hahaha. Eric Chavez, kasing lakas mo pa rin gaya ng dati. Isang maliwanag at maliwanag na liwanag ang kumislap. Kasabay ng pagtawa, isang aura ang gumalaw sa harap ng kanyang mukha, agad na binasag ang pakiramdam ng pagkapigil na dulot ni Eric Chavez. Pagkatapos, isang malaking leon na may pakpak ng apoy ang mabilis na lumipad mula sa harapan. Ang pares ng pakpak ng leon na may pakpak ng apoy ay may mga gininto ang linya, na kumakatawan sa maharlikang lahi. May mga 15 o 16 na tao na nakasakay sa Firewinged Lion. Bawat isa sa kanila ay may malawak na aura, at ang kanilang intensyong pumatay ay tumataas. Ang ilan sa kanila ay may malinaw na mantsa ng dugo sa kanilang mga katawan. Malinaw na nakaranas sila ng isang malaking labanan. Kabanata 732. Kitang-kita nila ang ngiti sa kanyang mukha. Tila taos-puso ang kanyang ngiti, na siyang madaling makapagpagustuhan ng mga tao. Halata na siya ang nagpadala ng boses. Tila nasa mga 40 pataas siya. Nakasuot siya ng cyan robe at may malajade na mukha. Kahit mahigit 44 na taong gulang na siya, puno pa rin siya ng kaakit-akit na aura. Jun Zishao. Nang makita ang lalaking ito, malamig na nagpatuloy si Eric Chavez.
Ginagalit mo pa rin ako gaya ng dati. Malinaw, base sa kanilang tono, magkakilala na sila. Bukod pa rito, hindi sila magkasundo. Ang mga dati kong kaibigan mula sa The Boundless Academy. Sa harap ng direktang si Eric Chavez, bagamat natigilan ang lalaking nasa katanghaliang gulang, na si Jun Zishao, ang pagbabago ay hindi man lang tumagal kahit isang kisap mata, at pagkatapos ay mabilis na napalitan ng isang malinaw na ngiti. Ngumiti siya at tumanggo sa mga nakatatanda at matataas na opisyal ng The Boundless Academy. Long time no see. Tumanggo at ngumiti rin ang mga elder ng The Boundless Academy. Bilang mga pangunahing sekta ng 5 dakilang akademya, natural lang na magkakilala sila. Isa itong elder ng Great Yan Sect. Napakalakas niya. Ang iba sa kanila ay mga matataas na opisyal at elder ng Great Yan Sect. Huwag niyong kalimutan ang kagandahang asal. Magaan na sabi ni Dewey Hobbs. Oo. Nagmamadaling nagsalita ang grupo ng mga disipulo. Nakasalubong ko lang ang isang grupo ng mga itim na nakakakilabot na ahas, sa harap ko. Hinaranggan kami hanggang sa puntong ito. Nakangiting nakipag-usap si Jun Zishao sa mga matatanda. Kahit hindi nagbago ang mukha niya at mukhang casual lang, bahagyang nagulat sina Zephyr at ang iba pa. Ang itim na nakakatakot na ahas ay isang sinaunang ahas ng demonyo. Batay sa kanilang pagkaunawa rito habang naglalakbay, marami sa kanila sa dagat itim. Ang ganitong uri ng sinaunang ahas ng demonyo ay may napakalakas na nakatagong kakayahan. Aabot lamang ito sa pagtanda pagkatapos ng 300 taon. Kapag umabot na ito sa pagtanda, kayang palabasin ng itim na nakakatakot na ahas ang itim na nakakatakot na liwanag ng kamatayan. Kapag tinamaan, magdudulot ito ng hindi maisip na pinsala sa kaluluwa. Hindi lang iyon, kahanga-hanga rin ang lakas at depensa ng Black Eerie Serpent. Kahit ang lakas ng isang bagong hinog na Black Eerie Serpent sa pakikipaglaban ay hindi mas mababa sa lakas ng isang peak level 9 agility expert. Hindi pa kasama rito ang ilang sinaunang Black Eerie Serpents, ang ilan sa kanila ay kasing lakas pa ng mga Spirit Cultivator. Kaya naman, kahit magaan ang mga salita ni Jun Zishao, palihim na nagulat ang mga nakarinig nito. Habang nag-uusap ang mga matataas na opisyal ng Great Yan Sect, ang dalawang disipulo ng The Academies ay nagsimulang magpakita ng iba't ibang ekspresyon sa isa't isa. Kahit na miyembro sila ng 5 pangunahing The Academies, naglalaban-laban pa rin sila. Patuloy na bumubuka at pumipikit ang kanilang mga mata, at nagbabanggaan. Malinaw na puno sila ng intensyong makipaglaban. Sa grupong ito ng mga disipulo, walang kakulangan ng mga disipulong kalahating hakbang patungo sa espiritu. Isa sa kanila ang talagang kapansin-pansin. Ang lalaki ay mukhang nasa edad 25 o 26. Nakasuot siya ng kulay cyan na kasuotan pang digma, may malajid na mukha at matangkad at tuwid na pangangatawan. Gwapo talaga ang itsura niya. Naakit din ng lalaking ito si Zephyr. Hindi dahil sa gwapo siya, kundi dahil naaamoy ni Zephyr ang isang mahina at malakas na aura mula sa kanya. Ang discultivation ay nasa half-step to spirit. At mas malakas pa siya kaysa sa isang ordinaryong half-step to spirit. Bumukas at pumikit ang mga mata ng binata na may mahiwagang pagbabago-bago. Nang tumingin siya sa mga disipulo ng The Boundless Academy, malinaw na may bakas ng paghamak sa kanyang mga mata. Nang makita niya ang mga disipulo ni Vince Scheidt at ang kabilang kalahating hakbang patungo sa espiritu, saka lamang siya nagpakita ng seryosong tingin. Gayunpaman, di nagtagal, ang mga mata ng binata ay nakarating sa isang tiyak na lugar, at ang kanyang mga mata ay biglang naging napakaliwanag, na nagpakita ng kanyang interes. Kabanata 733. Itinuon ng taong ito ang kanyang atensyon sa lokasyon ng Oriental Peak ng The Boundless Academy. Tila lalong naging interesado ang kabilang panig. Ha. Habang sinusubukan ng binata na bumangon at gumalaw, biglang may malakas na tawa na narinig mula sa hindi kalayuan. Ang tumatawa ay si Jun Zishao. Kung Chen, halika rito para batiin ang mga elder ng The Boundless Academy. Ang taong inimbitahan ni Jun Zishao ay ang gwapong binata na nakakuha ng atensyon ni Zephyr.
Ito ang aking disipulo, si Duan Kongchen. Talento man o kakayahang umintindi, lahat sila ay lubos na nakakagulat. Ang disipulong ito na nagngangalang Duan Kongchen ay malinaw na mabuting disipulo ni Jun Zishao. Kaya naman, nang ipakilala niya ito, kitang-kita sa mukha nito ang pagmamalaking tindig. Gayunpaman, halata na may pagkana itong si Jun Zishao at hindi nagpakilala ng anumang impormasyon tungkol sa kanyang disipulo. Ang layunin nito ay hindi lamang upang matiyak ang misteryo ng kanyang disipulo, kundi upang maging maliwanag din si Duan Kongchen sa labanan para sa trono. Pagbati, mga senior. Magalang at gwapo si Duan Kongchen, na siyang lalong nakakaakit. Lihim na nagulat ang mga elder ng The Boundless Academy nang makita nila si Duan Kongchen. Halatang namangha sila sa lakas ni Duan Kongchen. Duan Kongchen ay hindi simple. Sa pagpapakilala ni Jun Zishao, hindi lamang ang mga elder ng The Boundless Academy, kundi pati na rin ang maraming iba pang mga disipulo ng mga pangunahing tuktok ng bundok ang nakakita na sa lakas ni Duan Kongchen. Lalo na ang mga disipulo ng Half-Step Spirit, palihim silang sumimangot at nanatiling alerto. Halimbawa, si Dongfang Xiao ng Pride Peak, na nasa kalahating baitang din patungo sa Spirit Realm, ay mayroong mas kamangha-manghang pandama. Ang nasa harap niya ay talagang isang malakas na kalaban. Nakakatakot ang lakas ni Duan Kongchen. Dahan daw ang sabi ni Vince Scheidt na may seryosong tono. Napakakaunti lang ng tao at bagay na makakapagpasabi kay Vince Scheidt ng ganito kaseryoso. Nabalitaan ko na si Duan Kongchen ay isang sikat at henyong disipulo ng Great Yan Sect. Bagamat 24 na taong gulang pa lamang siya, ang kanyang prestihiyo ay higit pa sa imahinasyon ng mga ordinaryong tao. Bahagyang sabi ni Harper Greer ng Supreme Peak. Napakalakas ba ng gigolo na ito? Hindi mapigilan ni Histan Zane ang bamulong. Napakalakas. Biglang nagpatuloy si Vince Scheidt. Duan Kongchen, isa siyang nangungunang henyo sa Great Yan Sect. Siya pa nga ang numero 1 sa mga initiate ng academy na nasa ibaba ng Ancient Draconic Bloodline stage. Ang taong ito ay nagtataglay ng Ancient Draconic Bloodline at nababalitang nagtataglay ng isang walang kapantay na makapangyarihang bloodline. Gayunpaman, napakakaunting tao ang nakakaalam kung anong uri ng bloodline ang mayroon siya. Bukod dito, minsan na siyang nakipaglaban sa isang initiate ng academy sa academy initiate stage at hindi kailanman nabigo. Narinig ang boses ni Vince Scheidt. Bigla na lang, biglang nagbago ang mga mukha ng mga disipulo. Para hamanin ang isang eksperto sa antas ng espiritu, ang puntong ito pa lamang ay sapat na para gulatin ang mundo. Maaari mo bang hamanin ang isang eksperto sa antas ng espiritu? Bahagyang gumalaw ang mga sulok ng bibig ni Zephyr, ngunit walang bakas ng takot sa kanyang mukha. Mayroon lamang siyang kaunting bahid ng mahinang intensyong lumaban. Ang kaunting intensyong ito ay medyo hindi mahahalata, ngunit mayroon itong nakakatakot na katatagan. Umuungol. Noon lang. Isang galit na ungol ang biglang lumabas. Isang firewing lion ang malinaw na lumitaw dahil sa mataas na antas ng Great Yan Sect. Kaya naman, muli nitong nabawi ang kumpiyansa at nagsimulang umungal ng mabangis sa isang six-winged Skywind Beast. Sa sumunod na sandali, sinimulan nitong walang ingat na sumugod sa six-winged Skywind Beast. Sa oras na ito, ang mga nakatataas na antas at mga elder ay hindi nakaupo sa six-winged Skywind Beast. Nakatayo sila sa ere at nag-uusap sa isa't isa. Natural lang na hindi niya inaasahan na mangyayari ang ganoong bagay. Kabanata 734. Bilang isa sa mga Panginoon sa kalangitan, ang bilis ng firewing lion na ito ay napakabilis. Bukod dito, ang firewing lion na ito ay may pares ng mahiwagang kulay pilak na mga guhit sa mga pakpak nito. Ito ay isang sagisag ng marangal nitong lahi, pangalawa lamang sa firewing lion na may mga gininto ang disenyo. Ang bilis nito ay higit pa sa bilis ng isang ordinaryong firewing lion. Sa dagandong na ito, nayanig ang buong espasyo. Mabilis. Ito ay napakabilis. Nang makapag-react na ang mga elder, wala pang 100 metro ang layo nila mula sa six-winged Skywind Beast. Sa ganoong kalayuan, sapat na iyon para matamba ang six-winged Skywind Beast sa susunod na sandali.
Damn beast. Agad na napalitan ng galit ang magandang mukha ni Lucia Pearson. Ang kanyang magagandang mata ay nagliyab na parang walang katapusang malamig na liwanag, dahil ang six-winged Skywind Beast na inatake ng Firewing Lion ay ang kanyang Oriental Peak. Gayunpaman, huli na para makapag-react siya. Magwala ka. Bigla, isang figure ang unang sumugod. Mahina ang kanyang boses, parang ungol ng dragon. Boom! Gayunpaman, nang umalangaw ang ungol ng mababang dragon, ang buong katawan ng nakakatakot na Firewing Lion ay nagsimulang manginig na parang winasak ng walang katapusang dami ng pagkawasak. Ang ganitong uri ng panginginig ay parang isang nasasakupan na nakakita ng isang soberano at labis na nahihiya. Ang taong ito ay walang iba kundi si Zephyr. Dahil sa kanyang malakas na kakayahang makadama, ang Eye of Evil Breaking ni Zephyr ay sapat na upang makontrol ang isang espasyo. Kaya naman, kumpara sa mga nakatatanda, mas matalas at mas mabilis siyang makaramdam na may mali sa Firewing Lion na ito. Pagkatapos, mabilis niyang piniling umatake. Ang mga banal na dragon ay iginagalang ng lahat. Madali nilang nasusupol ang lahat ng mga halimaw man o hayop. Matapos linangin si Zephyr ng Ankh Draconic Way, ang kapangyarihan ng dragon sa kanilang mga katawan ay agad na pinakawalan at direktang napigilan ang Firewing Lion. Magwala ka. Sa oras na ito, mabilis ding ikinumpas ng elder na si Lucia Pearson ang kanyang kamay. Sa isang pitik ng kanyang kamay, isang daloy ng enerhiya ang idinura at marahas na sumugod palapit. Rumble. Ang kahangahangang puwersang inilabas mula sa gilid ay nakapagpalilipad na sa Firewing Lion. Ang tunay na puwersang nilalanghap at inilalabas ay agad na sumabog at tuluyang binalot ito. Dagandong. Isang matinis na sigaw ang pinakawalan ng Firewing Lion. Bigla na lang nabasag ang mga laman loob nito. Gayunpaman, nagpakita rin ng awa ang elder na si Lucia Pearson sa sandaling ito. Hindi niya talaga ginamit ang sarili niyang lakas. Kaya naman, maliban sa Firewing Lion na ito, wala sa mga disipulo sa Firewing Lion na ito ang nasugatan. Gayunpaman, medyo pangit pa rin ang ekspresyon ni na Lucia Pearson at ng mga nasa mataas na antas. Ang inasal ng elder na si Lucia Pearson ay malinaw na isang sampal sa mukha, at hindi siya nagpakita ng kahit anong awa. Ha! Maraming salamat sa tulong mo, Lucia Pearson Elder. Mabuti na lang at hindi sinaktan ng halimaw na ito ang mga inosente. Kung hindi, hindi ko talaga alam kung saan ko ilalagay ang dating mukha ko. Isang malakas na tawa ang lumabas. Si Jun Zishao talaga iyon. Sa oras na ito, wala ni Katie Ting na galit sa mukha ni Jun Zishao. Sa kabaligtaran, may bakas ng pasasalamat sa kanyang mukha, na para bang hindi siya galit sa inasal ng matandang si Lucia Pearson. Isang malamig na intensyon ang agad na bumalot kay Zephyr. Naging maingat siya sa puso ni Jun Zishao na ito. Nakakatakot talaga ang lalaking ito. Napakabihira ng kakayahang magtiis at magbalat kayo. Kabanata 735. Ito ay dahil ang pag-atake ni Zephyr ay napakalihim. Pinigilan lamang niya ang kanyang kalaban gamit ang sarili niyang momentum, at walang ibang nakakita sa kanya. Siyempre, walang mag-aakala na si Zephyr, na nakatingin lamang sa level 7 agility, ay kayang supalan ang isang Firewing Lion gamit ang kanyang kahangahangang kilos. Kung tutuusin, ang lakas sa pakikipaglaban ng Firewing Lion ay maihahambing sa lakas ng isang mabangis na halimaw sa ikalimang antas. Tanging sina Oriental Peak Laiyan at Erin Rhodes lamang ang makakahula kung ang mga disipulo ng Oriental Peak ang pinakamalapit kay Zephyr ngayon lang. Siyempre, bukod kina Zephyr at Lucia Pearson, ang pangatlong dumating ay si Duan Kongchen. Mga nakababatang kapatid. Ayos lang ba kayo? Nag-aalalang nagtanong si Duan Kongchen sa mga disipulo ng Oriental Peak, ngunit tumingin ito sa isang dilag na may asol na buhok. Siya si Erin Rhodes. Habang tinutusok si Erin Rhodes, ang mga mata ni Duan Kongchen ay nagniningning na parang isang fierning light. Gayunpaman, sa oras na ito, nag-aalalang tinatanong ni Erin Rhodes si Zephyr. Ayos ka lang ba? Bagamat may natural na lamig sa boses niya, ramdam pa rin ang sinseridad mula rito. Hindi mahalaga. Umiling si Zephyr.
Nang makita ang komprontasyon sa pagitan ni Zephyr at Erin Rhodes, biglang naging matalas ang mga mata ni Duan Kongchen sa kabilang panig. Gayunpaman, ang pagbabagong ito ay naglaho sa maikling panahon. Dahil sa pakikilahok ng Great Yan Sect. Bigla, ang krisis sa Black Sea ay nabawasan sa sukdulan. Mabagal na lumipas ang oras. Sa wakas sa araw na ito, isang malaking anino ng sinaunang lungsod ang dahan-daang lumitaw sa harap ng lahat. Dumating na ang sagradong lungsod ng ulap. Habang nakatingin sa aparisyon, multo ng sinaunang lungsod, bahagyang naantig si Zephyr. Ito ay isang sinaunang lungsod. Maringal, sagrado, masagana, at makapangyarihan ang bumubuo sa mga katangian ng lungsod na ito. Libu-libong sinag ng iba't ibang kulay ng liwanag ang umikot sa paligid ng lugar, na bumubuo ng isang mahiwagang pabilog na marka. Ang mga pabilog na markang ito ay nabuo bilang isang sangkap na kumakalat sa paligid, na malinaw na nagbibigay ng proteksyon. Ito ang banal na lungsod ng ulap. Ito ay isang sinaunang lungsod na may mahabang kasaysayan. May mga bali-balitang umiral ito noong panahon ng dinastiya. Ito ba ang banal na lungsod ng ulap? Habang pinagmamasdan ang sinaunang lungsod, si Zephyr ay mahalaga sa kanyang sarili sa mahinang boses. Ang lungsod ay may mahabang kasaysayan na lampas sa imahinasyon ng mga ordinaryong tao. Hindi lamang iyon, kundi dahil din sa umiiral ito sa panahon ng dinastiya at isang panahon na lang ang layo mula sa modernong panahon. Sa makatuwid, marami sa mga misteryo nito ay patuloy pa ring ginalugad. Ipinakilala ni Dewey Hobbs. Nandito na tayo sa wakas. Nang makita ang aparisyon, multo ng lungsod, parehong natuwa ang The Boundless Academy at ang mga disipulo ng Great Yan Sect. Matapos ang mahabang paglalakbay, ang mga disipulo ay labis na napagod. Lalo na pagkatapos maranasan ang isang kakilakilabot na lugar tulad ng Dagat Itim, nais nilang magpahinga ng maayos. Rumble. Habang mabilis na tumatakbo ang Six-Winged Skywind Beast at ang Firewing Lion, nayanig ang kalawakan. Sa isang iglap, ang dalawang The Academies ay sumugod na. Boom! Ito ay sa oras na ito. Sa isang iglap, mayroong pagsabog ng depresyon sa kawalan. Ang susunod na sandali. Nagmamadaling patungo sa banal na lungsod ng ulap ang mga napakalaking aparisyon, multo. Ang malalaking aparisyon, multo na ito ay pawang may taglay na mabangis na aura, ngunit ang kanilang kakilakilabot na momentum ay katulad ng sa mga ibon at iba pang nilalang. Ang mga taong nakasakay sa mga ibong ito ay natural na mga disipulo at matataas na opisyal ng mga akademyang ito.